May mga bahay na puno ng masasayang alaala. May tawanan, may mga hapunan kasamang pamilya, at may mga bahay na sa unang tingin ay parang ordinaryong tahanan lamang. Pero noong 1961, isang bahay sa Zapote Street sa Makati ang naging lugar ng isang trahedyang hanggang ngayon ay naaalala pa rin. 3 tao ang mamamatay, isang pamilya ang tuluyang mawawasak. Pero bago natin alamin kung ano ang nangyari sa loob ng bahay na iyon, kilalanin muna natin ang 2 taong nasa gitna ng kwentong ito. Ang pangalan niya ay Lydia Cabading, isang batang babae na nagmula sa isang pamilyang may kaya. Sa panahong iyon, nag-aaral siya upang maging doktor. Para kay Lydia, parang maayos naman ang kanyang kinabukasan. May pamilya siyang masasandalan, may magandang edukasyon, at may pangarap para sa kanyang buhay. Pero sa likod ng tahimik niyang personalidad, may isang bagay na unti-unting magiging problema. Ang kanyang ama, isang lalaking may napakahigpit na paniniwala tungkol sa kung paano dapat mamuhay ang kanyang anak. At pagkatapos, dumating sa buhay ni Lydia ang isang lalaki na magbabago sa lahat. Si Dr. Leonardo Quitangon, 35 taong gulang, isang doktor na Caviteno, bumalik sa bansa pagkatapos ng 6 na taon sa abroad. Isang doktor na nagturo rin sa University of Santo Tomas. Nakilala niya si Lydia na noon ay 23 anyos lamang. Nagustuhan niya ang pagiging tahimik ni Lydia at mukhang hindi spoiled at may kakaibang misteryo sa kanya. Unti-unting nabuo ang isang relasyon. Hindi ito basta simpleng pagkakaibigan. Nagkagustuhan sila. Nag-date sila. Naipakilala ni Leonardo si Lydia sa kanyang mga kapatid at napansin ng mga ito na hindi nagkukwento si Lydia tungkol sa kanyang pamilya. Napansin nila na tuwing ito ay gagabihin, sasabihin niyang kailangan munang malaman ng kanyang ama. Naintindihan ito ni Leonardo sa kadahilanang nag-iisang anak lamang ito. Natapos ang internship ni Lydia, naipakilala niya si Leonardo sa kanila at madalas na din dumalaw sa bahay nila sa Zapote at nagustuhan ito ng kanyang mga magulang. At kalaunan, nagpasya silang magpakasal. Para kina Lydia at Leonardo, yun na sana ang simula ng kanilang bagong buhay. 2 doktor, isang bagong pamilya, at isang kinabukasang sila mismo ang bubuo. Pero may isang bagay na hindi nila kayang iwan. Ang pamilya ni Lydia at lalo na ang kanyang ama. Ang ama ni Lydia ay si Pablo Cabading, isang dating police officer, at sa loob ng bahay, si Pablo ang taong may pinakamalaking kapangyarihan. Mahigpit siya. Kontrolado niya ang maraming aspeto ng buhay ng kanyang anak. At kahit kasal na si Lydia, hindi pa rin naging madali para sa mag-asawa na magkaroon ng sarili nilang buhay dahil sa halip na magsimula ng bagong tahanan, nanirahan sina Lydia at Leonardo sa bahay ng pamilya Cabading sa 1074 Zapote Street. Isa yon sa kondisyon ng ama ni Lydia bago sila magpakasal. Sinabi nito na ang bahay na yon ay para kay Lydia at hindi kakayanin ng kanyang ina na mawalay kay Lydia. At doon, unti-unting nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Sa simula, maaaring parang ordinaryong buhay lamang ito. Pero habang lumilipas ang panahon, lalong naramdaman ni Leonardo ang higpit ng sitwasyon. Bagong kasal sila, pero hindi sila basta-basta nakakapag-isa. Kapag lalabas sila, may mga pagkakataong gusto ni Pablo na sumama. At kahit nasa sarili nilang silid, tila hindi pa rin nila tunay na nararamdaman na kanila ang kanilang buhay. Mayroon ding pagkakataon na nagsasabi si Pablo na kailangang samahan ni Lydia ang kanyang ina sa silid nito dahil may nararamdaman ito katulad ng toothache at iba pa. May pagkakataon ding nasiraan ng sasakyan si Leonardo, ngunit umuwi siya sa kanila at hindi sa Zapote. Nagtanong ang kanyang kapatid at sinabi niya na may mahigpit na pagsunod sa oras kung kailan isasara ang gate. Nagtungo sila doon para magpaliwanag, ngunit hindi sila pinagbuksan. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na si Leonardo at gumawa siya ng isang desisyon. Aalis siya sa bahay. Pero ang tanong, sasama ba sa kanya si Lydia o mananatili siya sa ilalim ng kanyang ama? Pagkatapos ng 2 buwang pagtitis ay umalis si Leonardo at naiwan si Lydia sa kadahilan ng pananakot ng ama nito na may gagawin itong hindi maganda kapag sumama si Lydia. Nanatili si Lydia sa ilalim ng kontrol ng kanyang ama. Nagsimulang magtrabaho sa ospital si Lydia at nang malaman ito ni Leonardo, pinuntahan niya ito pero nakita siya ng ama ni Lydia. Dahil doon, hindi na pumasok sa ospital si Lydia. Alam ni Leonardo na nagdadal ng tao si Lydia
Kaya naman pinuntahan niya ito sa bahay nila. Inabutan niya ng pera si Lydia pero tumanggi ito. Sumapit ang Pasko at nagtungo si Leonardo sa bahay ni Lydia at may dalang regalo. Kumatok siya kasabay ng paulit-ulit na pagtawag kay Lydia ngunit walang sagot. Naglabasan ang mga kapitbahay at dahil dun ay pinapasok na siya ni Pablo. Sinabi ni Lydia kay Leonardo na pumapayag na ang ama na makipag-usap sa pamilya ng asawa para maayos ang kanilang problema. Ngunit sa pagpunta ng pamilya ni Leonardo, hindi sila pinagbuksan at naway pinatayan sila ng ilaw. Hanggang isang araw, tumunog ang telepono. Si Lydia ang tumawag. Gusto niyang makasama muli si Leonardo, kaya sinundo siya ng kanyang asawa. At sa pagkakataong iyon, tuluyan silang umalis. Pumunta sila sa Cavite, sa bahay ng pamilya Quitangon. Sa unang pagkakataon, magkasama sila. Hinabol ni Pablo ang mag-asawa. At nang malaman niyang hindi basta ibabalik si Lydia, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. May mga salaysay na nagsasabing nagpakita si Pablo ng baril habang hinahanap ang kanyang anak. Para sa pamilya ni Leonardo, hindi na ito simpleng away ng magulang at anak. May panganib na. Nalaman nila ang pagsugod at pagbabanta ng ama sa bahay ni Leonardo. Dahil nga nagkausap ang dalawang pamilya at nabiglay nilang mukhang nagbago na ang ama ni Lydia at nabigla lang ito. Nagdasal ang mag-asawa at sa kabila ng lahat, nagdesisyon sina Lydia at Leonardo na bumalik sa Maynila. Umaasa silang maaayos pa ang lahat, umaasa silang mapapag-usapan, at baka maaayos pa ang pamilya. At sa unang pagkakataon, parang naging maayos ang sitwasyon. Nag-usap ang dalawang pamilya, nagkaroon ng pagkakasundo, at tila pumayag si Pablo na maaari nang bumukod sina Lydia at Leonardo. Parang tapos na ang problema, parang maaari nang magsimula muli ang mag-asawa. Pero kinabukasan, may isang tawag mula sa bahay sa Zapote Street. Sinabing may sakit ang ina ni Lydia at pumunta si Lydia. Pumunta si Lydia sa bahay at kalaunan, sinamahan siya ng mga kapatid ni Leonardo. Ang plano? Kunin ang mga gamit ni Lydia. Ngunit, nagkaroon ng pagtatalo. Ayaw pa alisin ng ama si Lydia at dinala sa kwarto. Balabas ng kwarto, nagsabi si Lydia na umuwi na sina Jean at Nonilo at hindi siya sasama pa uwi ng Santa Mesa. Pag-uwi ng bahay ni Leonardo, nalaman niya sa kanyang kapatid na si Jean na naiwan si Lydia sa bahay nila sa Zapote. Sinabi ni Leonardo na bakit nila iniwan si Lydia doon at baka ito ay bugbugin ng kanyang ama. Dahil sa pag-aalala na pagdesisyunan ni Leonardo na puntahan ng asawa. Sumama sa kanya si Nonilo habang si Jean ay uuwi ng Subic. Tahimik ang bahay. Si Leonardo ay pumunta sa silid ni Lydia. Naiwan sa baba ang kapatid ni Leonardo at pagkatapos may narinig na sigawan, may nangyayari sa itaas at pagkatapos ay nakarinig ng putok. May tumakbo patungo sa isang gasoline station upang humingi ng tulong. Hindi mapakali ang kapatid ni Leonardo na si Jean at nagpa siyang hindi muna uuwi. Ang katanggap siya ng tawag at galing ito kay Nonilo. Sinabi niyang may nangyari at nakarinig siya ng 4 na putok ng baril. Nang dumating ang mga pulis, tahimik na ang bahay. Pero sa loob, natagpuan nila ang isang eksenang magbabago sa kasaysayan ng pamilyang Cabading. Si Lydia, patay. Si Leonardo, patay rin. At si Pablo Cabading, patay din. Ang ina ni Lydia, si Asuncion, ay sugatan ngunit nakaligtas. At ayon sa naging salaysay tungkol sa insidente, si Lydia ay tila sinubukang protektahan ang kanyang asawa, isang babae na nasa gitna ng kaguluhan, isang asawa na ayaw niyang mawala, at isang ama na nawala na sa kanyang sarili. Minsan, ang isang bahay ay tahanan. Dito tayo umuuwi, dito tayo dapat ligtas. Pero sa kwentong ito, ang mismong tahanan ang naging saksi sa isang trahedya. Isang mag-asawa ang gustong magsimula ng sariling buhay. Isang anak ang gustong magkaroon ng sariling desisyon. At isang ama na hindi matanggap ang pagkawala ng kontrol noong 18 ng Enero, 1961, 3 buhay ang nawala sa isang bahay sa Zapote Street. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon ng pelikulang Kisap Mata. The plot was inspired by the crime reportage The House on Zapote Street written by Nick Joaquin. Ito ang Bahay sa Zapote Street,
At kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng tunay na kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-comment kung anong kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Ako ang inyong storyteller, at ito ang Faith and Stories.